Kapampangan Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at siyempre sa ating mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. At siyempre, ito pong nating video na ito, gusto ko mag-react dito mga kababayan dahil parang hindi katanggap-tanggap itong survey na ito, yung trust rating na ito, no? Kay Pangulong Bongbong, kay VP Sara Duterte, kay Chis Escudero, kay House Speaker Martin Romualdez. Ito po mga kababayan, at nakikita naman natin, no? Nakikita natin na may trabaho, may ginagawa ang ating presidente dito sa bansa. May magandang nagagawa ang presidente natin, pero ang BP natin, saan ba? Eto, panoorin nyo to guys. Ayan. Eto. Ayan, nakikita nyo ba yan? Grabe oh. Bagsak ang trust rating ni PBBM, samantala si BP Sara Duterte, bulusok. Saan ba to nag-survey? Sa Mindanao? Talagang mangyayari talaga yan kung sa Mindanao nila nag-survey. Kung sa Mindanao ito ginawa ang survey na ito, ay talaga sa Mindanao po, talagang bubulusok sa doon si BP Sara Duterte. Tapos, sinabayan pa ang pagkahuli kay dating Pangulong Duterte ng ICC. Diba? O March 23 hanggang 29 itong survey na ito mga kababayan. So, kung makikita ninyo, doon sila lang nag-survey sa Mindanao Parang yung ginawa nilang survey, ginawa nila ito sa Mindanao, hindi sa buong Pilipinas. Kasi kung ano yung mga kababayan, kung titingnan natin, ang Pangulo, halos araw-araw nakikita natin may trabahong ginagawa. Araw-araw may ginagawa ang presidente. Tapos makikita nyo, trust rating 25, samantala yung walang ginagawa 60 daw. Grabe naman yun mga kababayan. Ano yan? Yung walang ginagawa na ngayon, yung pinupuri, yung itinataas, samantala yung may ginagawa, ibinabagsak. Grabe naman, kabaliktaran naman ata yung nangyayari ngayon, o kabubuhan na ng tao yan, o kabubuhan na ng mga Pilipino yan. Dahil ba yan sa paghuli kay dating Pangulo Duterte? Walang kasalanan naman si BBM dyan Siya ang gumawa ng war on drugs. Yung AJK, siya naggawa, patupad niyan. Kaya dapat lang siya ang managot, hindi si BBM. Kung hinuli man siya ng ICC, si Trillanes na mismo nagsabi na hindi ito hidwaan ng Marcos Duterte. Ito'y pinail niya ang kaso na ito 2017 pa. 8 years ago na ang nakakalipas. Presidente pa si dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, ang pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, ngayon lang talaga nagbunga sa panahon ni BBM. Ngayon lang nagkaroon ng resulta ang pag-iimbestiga ng ICC. At saka mga kababayan, kita nyo naman, di ba, kung paano niya madaliin ang ICC. Narinig niyo po ba dun sa TRICOM? Mga kababayan, ano bang sabi niya? Hurry up ICC, baka hindi nyo na ako abutan na buhay. O, minadali lang ngayon ng ICC. Kumbaga yung pangarap mo ay tinupad lang ng ICC. O, balik tayo dito guys sa trust rating na ito. Parang hirap talaga paniwalaan nito mga kababayan kasi nakikita natin si BBM may trabaho Nagagawa ng trabaho tungkulin niya dito sa bansa At talagang gusto niya maging mapayapa ang bansa natin. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit yan yung trust rating ng ating Pangulo? Saan nanggaling ang survey na yan? Halimbawa, mga kababayan, kung kayo, magpapasurvey din tayo dun sa sa Ilocos, sa lugar din ni BBM. Ba't hindi nyo i-try din mag-survey doon? Tingnan natin, baka masiro pa si BP Sara doon. Alam natin siguro, sa Mindanao siguro yan mga kababayan, no? Mindanao siguro yan pina-survey. Malamang sa Mindanao ginanap yan. Ang survey na yan. Diba? Malamang talaga, bagsak si BBM dyan. Paano ba naman? Sinabayan pa yung pagkahuli kay dating Pangulong Duterte. Halos mga DDSO. Yan si BBM ang sinisisi. Si BBM lagi. Halos mga fake news pang pinapalabas lagi sa Facebook, saka sa TikTok. Sa Facebook, grabe ang fake news. Diba?
Grabe itong survey na ito mga kababayan. Ito pa, meron tayong isang netizen na nag-post nito. Hindi ka paniwala, ito. Kauna-unahang Vice Presidente na walang malinaw na track record sa national policy. Pero kung makalipad, parang tour guide na sariling ambisyon. Tumaas daw ng 61% ang rating, samantala ang Pangulo na araw-araw nagtatrabaho, nakikipagpulong sa mga leader ng iba't ibang bansa, umarap sa krisis at pilit binabangon ang dangal ng Pilipino. Siya pa raw ang bumababa ang trust rating. Diba mga kababayan? Diyan kayo magtaka. Nakikita naman natin, alam niyo kayong mga DDS naman kasi, kayo lang naman kasi, ayaw niyong maniwala dyan sa mga nagagawa ni BBM. Oh. Sino bang presidente ang nakakapagbayad ng utang? Si BBM lang. Hindi din rin alam ng mga DDS yan kasi ayaw nila yan paniwalaan. Di ba nga, meron tayong vlog dyan na nakapagbayad si BBM ng utang. Kahit anong patunay pa dyan ay binabato namin. Kung sarado na utak nyo, sarado yung taingin nyo, hindi kayo makikinig at hindi nyo paniniwalaan ang balita na maganda sa administrasyon. Doon kayo sa fake news. Yun lang talaga ang pinaniniwalaan ninyo. Oh, tama. 'Di ba? Oh, tingnan niyo to, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, False Asia strike again. Ang nagtatrabaho para sa bansa, pa ang bumaba ang survey. Isa na namang di kapani-paniwalang survey kung sino pa yung walang sawang naglilingkod sa bansa, siya pa ang bumaba. Yung isa ang tagal na sa labas ng bansa. At kala mo nasa world tour siya pa ang tumaas. Huwag kami. Alam ng taong bayan sino ang tunay na kumikilos sa isa't isa. Puro drama, pansariling interes lamang ang inaatupag niya. Totoo yan. Kasi biruin nyo mga kababayan, nagtatrabaho ka sa gobyerno pero sinisiraan mo gobyerno na pinagtatrabuhan mo na isa ka rin sa mga nasa gobyerno, di ba? Sinisiraan mo. Alam nyo mga kababayan, makikita naman natin na yan lahat ay isang strategy ng mga nasa kabila para sabihin na wala na daw umanong naniniwala kay PBBM. Nako, hindi totoo yan mga kababayan. Mas marami pa rin naniniwala kay BBM. Kasi yan, yung survey na yan, may bias lang dyan mga kababayan. Pakinggan nyo to, isang paliwanag na isa nating kababayan, vlogger, na si Kakopi, mga kababayan. No? Pakinggan nyo po ito dahil gusto ko lang din i-share ito sa aking YouTube channel para malaman din po ng mga kababayan natin na magandang paliwanag ni Kakopi dito mga kababayan. Pakinggan nyo to, pakinggan nyo. Nagdidiwang po ang mga DDS dahil unti-unti na raw pong bumabagsak itong administrasyon na ito ng PBBM. Yan. Ganyang klase ng mga mindset na hindi dapat tularan. Yes, tama. Natutuwa sila eh. 'Di ba? Parang katulad lang po yan ng ng asawa ni dating Pangulong Duterte. May kidnapping, may namamatay dito sa bansa. Congratulations daw PBBM. 'Di ba? O, tuloy natin. Matutuwa ka ba na bumabagsak ang isang gobyerno? Dapat hindi ka matutuwa dahil marami tayong kababayan ang nakadepende sa gobyerno. Yan. Yan kasi, mga isip ng mga DDS, talagang gusto na nilang maupo si VP Sara Duterte. Kaya gumagawa sila ng lahat ng paraan, pamimike, fake news, para talagang pabagsakin si BBM at mapalitan na. Actually, si BBM wala namang ginagawang masama sa kanila. Sila lang naman bato ng mga paninira kay BBM. 'Di ba? At isa pa, yung pinaniniwalaan ninyo, dapat bang paniwalaan? Sa isang survey lang, indications na yan na bumabagsak na itong gobyerno na ito at natutuwa kayo. Anong pinag-uugatan nito, Ka-Coffee? Sige. Para fair tayo dito at pag-usapan natin ano yung implikasyon nitong survey na yan. Kasi hindi rin naman pwedeng basta na lang i-disregard yung survey ng Pulse Asia. Yan, himayin natin yan para maliwanagan tayo dito sa issue na to. Ito, kaliwat ka ng pahayagan, halimbawa dito sa GMA, yan po yung kanilang headline patungkol po sa survey ni PBBM, ni Sara Duterte at ilan pa po mga opisyal ng gobyerno. Sabi dito sa balita,
Marcos's trust approval ratings drop big time in March. Sara Duterte's improve. So anong ibig sabihin? Bumagsak ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos, trust and approval rating, dalawa yan, at si Sara Duterte naman ay umangat. Ano yung mga factor niyan, Ka-Coffee? March ito ha, isinagawa yan yung March. We have to consider ano yung mga issues nitong March. Definitely, number one issue dyan, yung pagkakaresto kay Digong. Na tama. So, ibig sabihin, yun lang yung basihan nila, no? Yung pagka-aresto kay Tatay Digong, ay sinisisi nila kay BBM ngayon. Parang ganon, ano? Mga kababayan. Kasi ibig sabihin, kahit gumawa ka pala ng mali dito sa Pilipinas, pag naging presidente ka, pag nakagawa ka ng mali, kailangan paboran ka. Hindi ka pa rin lilitisin, hindi ka kakasuhan. Diba? At saka ito lang masasabi ko, hindi naman si BBM po ang dahilan ng pagkakulong ni Duterte, kundi si Trillanes ay nag-file ng case noong 2017. Ayaw niyo lang kasi tanggapin. Talagang gusto niya isisi kay BBM para mapatalsik si BBM at maupo na si BP Sara. Tama lang din naman ang ginawa para makamit natin yung hustisya doon sa mga biktima ng AGK. So naging factor yan. Pero hindi agad ibig sabihin na yan ang sinasabi ng taong bayan ha, dito sa survey na to. Kasi ako honestly, Ka-Coffee, hindi ako pwede magsinungaling sa inyo. Ako naniniwala ako sa survey. Kasi may background din tayo sa research. Naniniwala tayo dyan sa survey. Pero depende kung sino yung gumawa ng survey at kung sino yung nag-commission ng survey. O, yan. Depende kung sino ang nagpagawa ng survey. Siyempre, kung sino ang nagpagawa ng survey, pwede ba yan na walang bayad o walang bigay? Pwede ba yan, mga kababayan? At pwede ba yan na ikaw nagpagawa ng survey, ibabagsak ka? Pwede ba yan? Tuloy natin. Halimbawa, gawa ng Palsasya. Let's say Palsasya yung gumawa ng survey na yan. Pero ang nagpondo para gawin yung survey na yan, yung mga DDS o kampo ni Duterte, maraming factor kung bakit nagiging bias sa mga Duterte o kung sino man ang nag-commission itong survey na to. Halimbawa, Narinig nyo? Kung kampo ng mga DDS ang nagbigay ng pondo para magpa-survey, ay matik ho mga kababayan. Talagang may bias po na mangyayari dyan. At saka isa pa po mga kababayan, kung sa Mindanao naman nag-survey, matik talaga. No? Sa Mindanao ba naman, lugar pa naman nila yon. Tuloy natin. halimbawa, yung leading questions, yung line of questioning, yung sample design, yung number of respondents, halimbawa ha, hindi mo naman sinasabi na peke yan. Hindi mo pwedeng i-conclude na naku, peke yung ginawa ng Palsasya. Kasi factual din naman yan, kasi dumaan sa research, dumaan sa survey. Paano naman? Kung 1,200 yung kanilang respondents, isipin mo, kung yung 1,200s na yan, not equally distributed, or halimbawa, majority galing dyan sa Mindanao, majority galing sa Visayas, pero alam mo, based on records, based on Comelec data, mga Duterte voters yan. Kasi may mga data, existing data na yan eh. Ayun na. Ibig sabihin, kung manggaling talaga sa Mindanao ang survey na yan, matik po yan mga kababayan. Ba't hindi man nila itry dun sa Ilocos mag-survey? Kahit magbayad pa sila ng pa-survey dyan sa Palsasya, diba? Gawin nila sa Ilocos yan. Diba? Ganun lang din yan. Diba dapat buong Pilipinas na? So may bias talaga dyan. So kung magtatanong ka sa mga taga Mindanao, marami pa rin dyan, pero hindi lahat marami dyan mga Duterte supporters. Definitely, pag-aresto kay Digong, hindi favorable para sa kanila. Isa pa lang yan ha, kung paano pinipili yung mga respondents o yung participants doon sa survey. Pag-usapan pa natin yung mga design. Paano ginagawa yung question, paano dinadraft yung question, kinoconstruct yung questions to the point na magiging favorable doon sa nag-sponsor. Napakamahal nito, Ka-Coffee. Napakamahal magpa-survey. Millions of pesos ang pinag-uusapan natin dyan. Depende sa dami ng datos na kinakailangan. 5 million, 10 million, depende, Ka-Coffee. Kung ano yung hinahanap ninyo. Grabe. Ang mahal pala, no? Mga kababayan, ha? Galing po yan sa isa nating kababayang vlogger, ha? Binulgar niya lang. No? Itong totoong nangyaring paglabas ng taas ng trust rating nito ni BP Sara Duterte. Posible naman mga kababayan kung buong Pilipinas po yan ang pinasurvey. Sa dami-dami na mga yun na ginagawa ni BBM at nakikita na ng taong bayan. Grabe, walang nagagawa si BP Sara Duterte dito sa bansa natin. Siya pa ngayon ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino.
So, ibig sabihin, kabaliktaran na ngayon ang nangyayari dito sa bansa natin. Yung may nagagawa, yan na ngayon ang binabagsak. Samantala, yung walang nagagawa, aba, mga kababayan, yun ang itinataas. Aba, ang swerte naman ata ng palakad-lakad na ito at pa-travel-travel na ito tapos wala naman palang nagagawa. Siya pa ngayon ang pinagkakatiwalaan at siya pa ngayon ang inaangat ng mga Pilipino. Wow! Kabaliktaran na pala ngayon ang nangyayari dito sa bansa. Comment naman dyan sa lahat nating mga kababayan. Pabor ba kayo dito sa trust rating na yan? So yun, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Salamat din po sa isa nating kaibigan sa magandang paliwanag niya. Maraming salamat, Idol Kakopi. Thank you.